Sa nakaraang kwento natin ay mayroong tumawag kay Seon at pinapapunta ito sa military doctor's office. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang nakaalis na si Seon ay agad namang nakahinga ang ating bida at sinabi niya na makakapag-ehersisyo na siya sa wakas. Tinawag naman siya ni Paek at tinanong na kung pwede ba sila makapag-usap na dalawa. Nagdalawang isip naman si Jin Sung kung tutuloy pa ba siya sa kanyang pagsasanay. At lumipat ang eksena sa kay Seon na papasok pa lamang sa military doctor's office at habang papasok siya ay tinanong niya na kung ano ba ang kailangan ng doktor sa kanya at hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang pagsasalita ay agad naman siyang binati ni Teacher Ayung. At dito masayang-masaya naman si Teacher Ayung na humingi ng tawad kay Seon dahil sa pagtawag niya sa kanya ng biglaan. At inaya niya na ito makipag-usap habang kumakain sila ng dessert. Namutla naman si Seon dahil sa nakita niyang donut na napakarami at agad naman siyang umupo. Inaya naman siya ni Teacher Ayung na kumain na muna siya at nagpasalamat naman si Seon sa kanya. Sinabi naman ni Ayung na kung nakukulangan pa si Seon ay sabihin niya lang sa kanya dahil marami pa siyang inihanda. Nagtatakang tanong naman ni Seon sa kanya na kung ganito ba karami ang kinakain ni Ayung na donut. Tugon naman niya na hindi siya ganito karami kumain nito. At ngayon niya lang ito dinamihan dahil magkasama silang kakain nito. Dagdag niya pa na 3 dosen lamang ang kanyang kayang ubusin. Habang kumakain si Teacher Ayung ay tinanong niya naman si Seon na kung napag-isipan niya na ba ang tungkol dito. Bigla namang natigilan si Seon habang kumukuha ng donut. Dahil nakita ni Teacher Ayung ang reaksyon ni Seon ay agad naman itong humingi ng tawad dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magre-recruit siya ng estudyante at dagdag niya pa na sa tingin niya ay binigyan niya si Seon ng matinding pressure. Tugon naman ni Seon sa kanya na ayos lang at siya dapat ang nagpapakumbaba sa kanya. Dagdag niya pa na dahil ang rekomendasyon na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan at naisip niya na parang hindi siya bagay dito. Sinabi naman ni Teacher Ayung na magiging mahusay na master si Seon at inanyayahan niya ito na sumali sa kanyang club na tinatawag na Maestry. Ang Maestry naman ay grupo ng mga taga-South Korean masters at kilala sa pagtanggap ng mga pinaka-the best na mga tao lamang. Habang ang White Jade Kim na pamilya ay isa sa grupo ng mga masters na nagpo-focus lamang sa kung paano makabuo ng malalakas na tao sa pamamagitan ng sekreto ng pamilya nila. Ang Maestry ay nagre-recruit ng mga talentadong individual sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Ito ay ang tinatawag na Elite Special Forces na itinatag ni Lee Jin at isa sa pinakamalakas sa Korea na mga grupo at binubuo ng mga pinakamalakas sa kanya-kanyang larangan at lalabas lamang ang mga ito kung kinakailangan ng emergency. Tugon naman ni Seon sa alok ng guro na kagaya nga ng sinabi niya kanina ay isa lamang siyang swordsman na kulang pa ang karanasan sa pakikipaglaban. Tugon naman ni Teacher Ayung na ang kategorya na kanyang inirekomenda ay ang karunungan sa pagpapalakas ng depensa at pagpapatibay dahil nakita niya at sinuri ang abilidad sa pagdedepensa ni Seon ay higit na mas malakas kaysa sa kanyang swordsmanship. Malungkot naman na tumugon si Seon sa kanya na sigurado siya na alam na niya ng guro ang patungkol sa kanyang layunin na dapat siyang maging isang matagumpay na swordsman. Tugon naman ng guro sa kanya na nakumbinsi siya ni Seon dahil nag-request ito ng konsultasyon patungkol sa aura plate at hinawakan niya naman ang kamay ni Seon at sinabi niya na tutulungan nila siya na mas palakasin ito kung gusto niya. Sinabi naman ni Seon sa guro na isa siyang goblin na kaugnay na ng espada at dagdag pa nito na dapat magiging isa siyang pinakamahusay na swordsman sa hinaharap. Tugon naman ni Teacher Ayung na hindi nila sinusubukang ilihis si Seon sa kanyang landas sa pagiging mahusay na swordsman. Dagdag niya pa na mas maganda nga kung ang swordsman ay magaling rin sa pagdedepensa. Napayuko na lamang si Seon dahil sa isip-isip niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na hindi siya naiintindihan ng guro sa ibig niyang sabihin. Naisip naman ni Seon na sana hindi na lang siya ang nagtataglay ng talento na may kaugnayan sa paggamit ng espada noong bata pa siya. Hindi niya gustong maging pinaka-the best sa mga teknik na alam niyang makakasakit sa iba. Subalit kahit gaano niya man itong pilit-pigilan ay mas lumalakas lamang ang kanyang ideya. Palagi siyang tumatakas sa kanyang pag-iensayo noong bata pa siya. At di kalaunan ang kanyang swordsmanship ay naabot na ang level na aura expert. Meron sanang sasabihin si Seon sa guro subalit biglang nagsalita si Teacher Ayung na alam niya na inaalala lamang ni Seon ang patungkol sa kanyang pamilya dahil ang mga miyembro ng pamilya ni Seon ay hindi mga ordinaryong tao lamang. Dagdag niya pa na pwede rin masamang idea na pumasok si Seon sa Maestry at lumabas na lang kapag hindi niya gusto.
Malungkot naman na pinagmasdan ni Seon ang guro at sa isip-isip niya na ang guro ay isang master na kaakibat ng mastery at naabot rin nito ang pinakamataas na caliber. Ang mga nagiging master ay nagtataglay ng pambihirang lakas ng loob at ambisyon na maging master. Kaya naisip ni Seon na hindi siya maiintindihan ng guro dahil wala siyang lakas ng loob. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung pwede bang mag-iba ang ideya at kung si Jinsung ang sa kanyang sitwasyon ay kung paano niya ito masusolusyunan. Yumuko naman at humingi ng tawad si Seon at sinabi niya na kailangan niya muna ng oras para makapag-isip siya. Naalala niya naman kung gaano kaporsigido si Jinsung na lampasan ang pagsubok sa kanyang ideya na sa tingin ng iba ay basura at linabanan nito ang kanyang ideya na sinusubukan siyang lamunin. Naalala naman ni Seon ang kauna-unahang lumabas ang kanyang aura plate at sa oras na yun ay masayang-masaya siya dahil akala niya ay mas madali na lamang sa kanya ito. Subalit nang mapagtanto niyang tumalon si Jinno sa bangin at nang makasagupa niya ito gamit ang kanyang aura plate ay nalulula lamang siya kaya siya nag-focus sa pagdedepensa. Pagtapos noon ay nagawa niyang mapa-atras si Jinno at napigilan niya rin ang pag-usad ng miyembro ng 998th Brigade. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na paano kung ang mga master ng South Korea ay hindi siya magawang gabayan sa ibang landas na kanyang tatahakin. At paano kung ang pagsasanay niya sa pagdepensa ay maging umpisa upang makasakit siya ng iba. Kaya naman hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Lumipat ang eksena at dito minungkahi ni Paek na tantanan niya na si Seon dahil hindi siya nararapat dito. Nagtataka namang tanong sa kanyang isipan na paano siya sisuko kung hindi niya naman nauumpisahan. Sinabi pa ni Paek na inaamin niya na kahanga-hanga nga ang taglay na lakas ni Jinsung subalit ang kagaya ni Seon ay hindi nararapat na manatili sa tabi nito. Tugon naman ni Jinsung sa kanya na parang hindi naiintindihan ni Paek ang kanilang sitwasyon ni Seon dahil lamang ang bait ng pakikitungo ni Seon sa kanya. Sinabi naman ni Paek na ang mga elite ay may mga sariling landas. Dagdag niya pa na hindi nito magagawang pasayahin si Seon dahil sa paraan niya ng pamumuhay. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida at sinabi niya na naiintindihan niya ang intensyon ni Paek subalit hindi niya na sana inalam noong pagkasabi niya palang patungkol sa talento. Nagkatitigan silang dalawa habang sa isip-isip naman ng ating bida na kagaya nga ng kanyang inaasahan na si Paek ay naniniwala na ang talento ay nauna sa tao. Sa isip-isip naman ni Paek na si Jinsung ay naniniwala na nauna ang tao bago ang talento. Kaya naman tinanong siya ni Jinsung kung naniniwala ba si Paek na hindi lahat ng kaluluwa ay merong rango, tumugon naman si Paek na oo, at tinanong naman siya ni Jinsung na kung ano ang bilang ng mga mababang rango ng kaluluwa. Dagdag niya pa na patanong na kung mamumuhay lamang ba ng pangkaraniwan ang may mga mababang rango sa lipunan. Tumugon naman si Paek na ang mga nobles na lamang kagaya niya ang bahala sa mga ito dahil kung mas mataas ang katayuan at antas ng pamumuhay ay obligado sila sa mga kani-kanilang obligasyon. At ang mga elite na gaya niya ay siyang bahala sa mga ito. Tugon naman ni Jinsung sa kanya na bagamat hindi niya pa rin mahahati ang mga ranggo ng kaluluwa. Dahil walang karapatan ang tao na i-divide ang mga may mababang ranggo ng kaluluwa sa mga matataas. Sagot naman ni Paek sa kanya na ang taong tulad ni Jinsung na kulang sa talento ay hindi niya mahuhubog si Seon. Linapitan niya naman si Paek sabay sabi na hindi pwedeng limitahan ng iba ayon sa gusto niya lamang. Sa isip-isip naman ni Jinsung na walang siyang paki kung pagbabasehan lamang ni Paek ang buong pagkatao base lamang sa ideya. At hindi niya matatanggap na lilimitahan niya ang kagustuhan ng iba kagaya ni Seon na gustong mag-iba ng landas. Tugon naman ni Paek sa kanya na kailangang gampanan ni Seon ang tungkulin nito bilang isang noble. Tinanong naman siya ni Jinsung na kung isinasawalang bahala niya ba ang kanilang kagustuhan. Sinabi naman ni Paek na ang aura plate ay hindi matutumbasan ng kahit sino at ang kanyang talento ay hindi dapat mag-iba ng landas. Tugon naman ng ating bida na ang buhay ni Seon ay siya lang ang dapat magpasya na kung gusto niya bang maging isang magaling na swordsman o gusto niyang maging isang magaling na tagapagluto. Dagdag niya pa na kay Seon pa rin nakasalalay ang kanyang magiging desisyon sa kanyang buhay. Tugon naman ni Paek sa kanya na ang talento ay kaakibat na pagkapanganak pa lamang at si Seon ay pinili upang maging isang mahusay na swordsman. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at bigla siyang tumalikod sabay sabi niya na hindi sila magiging magkasundo ni Paek. Tugon naman ni Paek sa kanya na alam niya sa puntong pagkakita niya palang kay Jinsung sa video.
Naghanda naman si Pact sa pakikipaglaban at sinabi niya na kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na malakas si Jin Sung subalit kulang pa rin ang kanyang lakas at mahihirapan itong maabot ang pinakapotensyal hindi gaya nilang mga elite. Pinalabas na rin ni Jin Sung ang kanyang ideya na punyal. Hindi na nagdalawang isip si Jin Sung at agad itong sumugod kay Pact. At pagkalapit nito at papaataki ay sinabi niya na subukan niyang salagin ito ng kanyang paniniwala. Kaagad namang sinalag ni Pact at hinawakan ang kamay ni Jin Sung at tinanong niya ito kung nagbibiro ba siya ngayon at kung nasaan na ba ang killing aura na pinakita niya sa kanya kanina. Binaligtad ni Pact ang punyal ni Jin Sung at sinabi niya na kung sa tingin ba ni Jin Sung ay matatalo niya siya na hindi ginagamit ang kanyang ideya ng maayos. Bigla namang umatras ang ating bida dahil alanganin siya sa kanyang sitwasyon. Nagtataka naman si Jin Sung dahil hindi niya akalain na malakas pala ang pisikal na lakas ni Pact kaysa sa kanya. Pinalabas naman ni Pact ang kanyang aura sabay sabi na napakalambot ni Jin Sung at kung hindi nito gagamitin ang buong lakas niya ay sigurado siyang masasaktan lamang ang ating bida. Sinabi naman ni Jin Sung na hindi niya alam na malakas pala ang pisikal na abilidad ni Pact at tingin niya dito ay parang hindi naman ito ang taong mahilig mag-ehersisyo at magpalakas ng katawan. Sagot naman ni Pact na hindi pa siya nakakapagbuhat ng mabibigat dahil ayon sa kanya ay hindi naman niya kailangan pa. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na hindi niya ito gusto. Tugon naman ni Pact sa kanya na wala naman maitutulong ito dahil magkaiba ang kanilang talento. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang kanyang kalaban ngayon ay nagtataglay ng pambihirang pisikal na lakas. Kaya naman agad na naman siyang sumugod dito at habang inaatake niya ng paulit-ulit si Pact ay iniiwasan naman ito ni Pact at sinasabi ni Jin Sung sa kanya na sana wala siyang sabihin sa kanya kapag nahantong si Pact sa nurse's office. Tugon naman ni Pact habang umiiwas na talagang ang sinusubukan siya ni Jin Sung. Medyo namangha naman si Pact sa bawat pag-atake ni Jin Sung sa kanya. At nang makakita na si Jin Sung ng pagkakataon ay kaagad niyang sinabi na dadalhin niya ito agad sa nurse's office. Tugon naman ni Pact habang sinasalag ang pag-atake ni Jin Sung na sa kasamaang palad ay hindi niya na kailangan pang pumunta ng nurse's office at bigla niyang hinugot ang kanyang espada habang si Jin Sung naman ay pinagmasdan lamang siya. At sinabi niya na dito na niya tatapusin si Jin Sung. Makalipas ang ilang sandali ay nagpalitan na sila ng pag-atake at habang nagpapalitan sila ng pag-atake ay tinanong niya si Jin Sung na kung wala ba siyang planong ipamalas ang kanyang tinatagong lakas. Nahihirapan naman si Jin Sung sa bawat pag-atake niya dahil madali lamang sinasalag ni Pact ito. Sinabi naman ni Pact na nadidismaya na siya kay Jin Sung dahil hindi nito ipinapakita ang kanyang tunay na lakas. At inatake niya naman ito subalit bigla namang umatras ang ating bida. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na kinokopya ni Pact ang kanyang galaw sa pakikipaglaban at napagtanto niya na nagtataglay ito ng talento mula sa pagkopya sa iba at ginagawa nitong sariling style sa pakikipaglaban. Tinututukan niya naman ng espada si Jin Sung at sinabi niya na kagaya nga ng sinabi niya kanina ay tapusin na nila ito ng mabilis. Napahawak na lamang si Jin Sung sa kanyang ulo at kaagad niyang inactivate ang partial murder malignant aura sa kanyang mga mata. Sinabi naman ni Pact na parang nakapagdesisyon na si Jin Sung na ilabas ang kanyang tunay na lakas, kaya naman ginanahan na itong lumaban. Dagdag niya pa na mas matindi ang aura ni Jin Sung kumpara kanina. Tugon naman ni Jin Sung na si Pact ang matindi dahil kinokopya niya lamang ang mga galaw nito. Sinabi naman ni Pact na sapat na siguro ang kanyang ginawang pang-aasar kaya linabas na ni Jin Sung ang tunay niyang lakas. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na may pagkayabang din itong si Pact. Tinanong naman siya ni Pact kung mayabang ba siya sa kanyang mga mata. Ang ideya naman ni Pact ay tinatawag na Khaled Bolg at ang ideya rank at combat ability naman nito ay parehong A+. Ang kanyang espada ay tinatawag na Magical Sword of Fergus na nanggaling naman sa isang maalamat na Irish. Ito ay itinapon sa kalupaan ng mga diwata at tinawag itong Great Greed o lumalamo ng kahit ano. Meron itong abilidad sa pagkopya ng galaw ng kalaban subalit limitado lamang ang kayang maabot nito sa kayang maabot ng humahawak ng espada. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na lamang talaga dito si Pact sa kanya. At sinabi niya na pinapayagan niya na magmayabang si Pact dahil sa kanyang malakas na abilidad. Dagdag niya pa na hindi lang yan dahil taglay rin ni Pact ang kakayahan sa pagkontrol ng kanyang abilidad. Nagtatakang sinabi naman ni Pact sa kanya na parang alam ni Jin Sung kung ano ang kanyang ideya at abilidad.
Kaya naman biglang sumugod si Jin Sung sa kanya at sa pagkakataong ito ay ipapamalas na ni Paek ang kanyang sariling abilidad na hindi na kinokopya ang galaw ni Jin Sung. Inactivate niya ang kanyang ideya na tinatawag na Nebon Hot Tail at pagka-atake niya kay Jin Sung ay napa-atras na lamang ito at sinabi ni Jin Sung na napa-atras niya siya bago pa man tuluyang ma-activate ni Paek ang kanyang ideya. Sinabi naman ni Paek na hindi pa siya nagsisimula kaya naman agad niya namang inactivate ang kanyang kasanayan na Sluzel Key. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na biglang nag-iba ang kapaligiran pagka-activate ni Paek ng kanyang kasanayan at kasabay rin ito nagbago ang kanyang forma. At dahil sa nag-iba ang tindig ni Paek ay nawala naman ang mga posibleng ruta ng kanyang ideya upang matalo ang kanyang kalaban. Napahanga naman si Jin Sung at sinabi niya na hindi kapani-paniwala ang talentong taglay ni Paek. Tinanong naman siya ni Paek na kung hindi ba siya mauunang umatake. At sinabi niya na siya na lang ang mauunang umatake. Bigla naman siyang umatake sa ating bida at dahil sa bilis nito ay muntik na hindi masalag ni Jin Sung ang pag-atake nito. Pagtapos noon ay hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil naghahanda na naman ng pag-atake si Paek sa kanya. Pagka-atake ni Paek ay bigla naman siyang tinamaan at tumalsik patungo sa pader. Tinanong naman siya ni Paek kung may tinatago pa ba ito dahil tumatawa ang ating bida sa kabila ng pangyayari. Sinabi naman ni Jin Sung habang tumatawa siya na hindi niya akalain na merong mas malakas sa kanya sa kahit anong aspeto. Kaya naman inactivate niya na ang kanyang partial murder sa kanang kamay niya at humingi siya ng tawad dahil tumatawa pa siya. Dagdag niya pa na akala niya ay matatalo niya ito kung hindi niya gagamitin ang kanyang tunay na lakas. Kaya binati niya naman si Paek dahil sa ipinapakitang kahusayan nito. Nagagalak naman si Paek dahil ginamit na sa wakas ni Jin Sung ang kanyang nakitang lakas kanina at dagdag niya pa na hindi siya preparado kanina sa gymnasium kaya naman sa pagkakataong ito ay iba na dahil ipapakita niya na rin ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ng kanyang sinabi ay bigla naman itong sumugod sa ating bida at pagkasugod niya ay wala namang hirap na sinalag ni Jin Sung ang espada ni Paek gamit lamang ang kanyang kanang kamay. Nagtatakang sinabi naman ni Paek na hindi siya makapaniwala na nasasalag nito ang kanyang pag-atake gamit lamang ang isang kamay. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na akala niya ay magagawa niyang talunin si Paek kahit hindi ginagamit ang ganitong kapangyarihan niya. Subalit nagkamali siya sa kanyang akala. At dito nahihirapan ng pigilan ni Paek ang bawat pag-atake ni Jin Sung at sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na dahil gusto makita ni Paek ang ganito niyang lakas ay wala siyang kasalanan dito kung anuman ang mangyari sa kanya. Habang sinasalag naman ni Paek ang bawat pag-atake nito ay hindi naman siya makapaniwala na nagagawang panatilihin ni Jin Sung ang kanyang lakas habang pinapalakas lamang nito ang isang kamay niya. Sinabi naman ni Paek sa kanya na akala niya sa abilidad ni Jin Sung ay pinufokusan lamang nito ang lakas sa kabilang kamay niya. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung sigurado na ba siya sa kanyang akala. Dagdag niya pa na malapit nang matumbok ni Paek ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napa-atras na lamang si Paek upang makaisip ng taktika subalit bigla siyang nagulat dahil sinabi ni Jin Sung sa kanya na ipapamalas nito ang kanyang angking galing at sabay sugod kay Paek at pagkasugod nito sa kanya ay inactivate niya naman ang kanyang ideya na Nebon Hot Tail at sinalag nito ang pag-atake ni Jin Sung sa kanya. Pagtapos noon ay naghahanda na naman ng pag-atake si Jin Sung sa kanya at sa puntong papalapit na ang punyal ni Jin Sung sa kanyang mukha ay agad namang nag-iba ang target nito sa iba't ibang parte ng katawan ni Paek at biglang sumabog ang aura ni Jin Sung at natigilan naman si Paek dahil sa pag-atake ni Jin Sung sa kanya. Sinabi naman ni Paek na hindi siya makapaniwala sa ipinakita ni Jin Sung sa kanya dahil sa bilis ng pag-atake na yun ay nagawa niya pa rin itong pigilan bago pa man lamapat ang punyal nito sa kanya. Kaya naman pinuri niya si Jin Sung sa ginawa niyang yun. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung kaya din ba niya itong gayahin. Sinabi naman ni Paek sa kanya na mas magaling at malakas pala si Jin Sung higit pa sa kanyang inaakala. At tinanong niya ito na kung ang tunay niyang ideya ay yung lakas ng kanang kamay niya. Tumawa na lamang si Jin Sung at sinabi niya na kaya niyang ipakalat ang kanyang lakas sa buo niyang katawan kapag nakakahawak siya ng kanyang punyal. Subalit hindi ito kasing perpekto gaya ng kay Paek. Tugon naman ni Paek sa kanya na hindi niya susubukang gayahin ang kanang kamay ni Jin Sung at dagdag niya pa na hindi niya akalain na makokopya rin ni Jin Sung ang kanyang teknik. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung ang kanyang ideya ba ay marumi kaya hindi nito nagawang lamunin ni Paek. Tinanong naman siya ni Paek kung may abilidad ba ito na makita ang ideya ng iba. Dagdag niya pa na ang tangi niya lang nilalamon ay ang mga magagandang ideya lamang.
Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na sasakit lamang ang tiyan niya kapag linamon ni Paek ang kanyang ideya. Tugon naman ni Paek sa kanya na meron na siyang inaasam na ideya na lalamunin. Natigilan naman si Jin Sung pagkarinig niya ng sinabi ni Paek dahil kilala niya kung sinong ideya ang tinutukoy ni Paek. Sinabi naman ni Paek na kailangan niya panatilihing walang laman ang kanyang tiyan dahil sa inaasam niya na ideya. Bigla namang natigilan si Paek sa pagsasalita dahil nakita niya na umaapaw ang maruming aura na lumalabas kay Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na binabalaan niya ito na huwag niyang sasaktan si Seon. Tugon naman ni Paek sa kanya na desisyon ito ng pinuno ng angkan ng pamilya ni Seon. Tugon naman ni Jin Sung na hindi siya pwedeng makialam sa pamilya ng iba. Sinabi naman ni Paek sa kanya na interesado ang pinuno ng pamilya ni Seon sa kanya kaya ito ang dahilan ng kanilang paglalaban. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sung sa kanya na bakit pa ba sila nag-aaway. Tugon naman ni Paek sa kanya na gusto niya lang makita ang tunay na lakas ni Jin Sung bago niya sabihin sa kanya. Dagdag niya pa na dahil nanalo si Jin Sung sa kanilang paglalaban ay hindi nito maiintindihan ang kanilang pinuno ng kanilang pamilya dahil 2 beses itong mas masama kaysa sa kanya. Inaalala naman ni Jin Sung kung ano ang itsura ng pinuno ng pamilya nila. Nagtatakang tanong naman ni Jin Sung sa kanya na bakit niya sinusunod ang utos mula sa pamilyang White Jade Kim. Tugon naman ni Paek na ang pinuno ng kanilang pamilya ay tuturuan ngayon si Jin Sung. Nabigla naman si Jin Sung sa kanyang narinig. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.